Unang sa lahat, sa pool sa CCTV ang pagsulpot ng isang humaharurot na jeep sa kalsadang yan sa Nagcarlan, Laguna. Nasagasaan ang ilang tumatawid at inararo pa ang 7 sasakyan. 2 ang patay sa aksidente, kabilang ang isang batang 2 taong gulang. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Defense Secretary Gibo Teodoro nakipagpulong kahapon kay U.S. Ambassador Mary Kay Carlson. Pilipinas at Amerika magsasigawa ulit ng joint patrol sa West Philippine Sea. News 5 exclusive. Lalaki sa Pasig na nagdamot ng pagkain, pinagsasaksak ng kanyang bayaw. Mahigit 200 sasakyang pandagat lumahok sa Fluvial Parade ng Sinulog Festival sa Cebu. Sa gitna ng pagdiriwang, 2 bangka nagbanggaan. 2 grupong nagkapikunan, nagrambulan naman sa Ati-Atihan Festival sa Aklan. Chris Martin ng Coldplay, pinuna ang matinding traffic sa Metro Manila sa harap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na naki-concert kagabi. At Sara Labati, tinuldukan na ang chismis na hiwalay na sila ni Richard Gutierrez. Inararo ng jeep ang 7 sasakyan at ilang tumatawid sa kalsada sa Nagcarlan, Laguna. 2 ang namatay, kabilang ang isang batang 2 taong gulang na sakay ng e-bike. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pagmasdan ang kuha ng CCTV sa kalsadang yan sa Barangay Poblacion 2 sa Nagcarlan, Laguna, papatawid ang 2 lalaking may buwat-buwat na mga upuan. Nang biglang, nasagasaan ng maharurot na jeep ang lalaking naka-gray na sando. Pagkatapos managasan ng mga pedestrian, makikita naman sa pangkuha ng CCTV ang pag-araro ng naturang jeep sa isang tricycle at e-bike hanggang sa tuluyan na ito sumalpok sa isang hardware store. Agad nagsibabaan ang mga pasahero ng jeep. Hindi na nahagip ng CCTV pero nasagi rin ng jeep ang isang AUV, truck at 2 nakaparadang motorsiklo. Lahat-lahat, 7 sasakyan ang nadamay. Based po dun sa investigation natin, ito pong passenger jeep ay nawalan po ng preno. Buhat po sa Barangay Bangbang. Nagpatuloy pa rin po yung andar ng passenger jeep hanggang nakarating po dito sa Poblacion 2 at ayun, nagkarambola na po. 2 ang patay, habang 14 ang sugatan sa aksidente. Kabilang sa mga nasawi, ang isa sa mga tumatawid na lalaki at isang batang 2 taong gulang na sakay ng inararong e-bike. Labis ang paghihinagpis ng ina ng bata. Desidido raw silang ituloy ang reklamo laban sa driver ng jeep. Kung i-atras po namin yung isinampang kaso, paano na lang po yung buhay ng anak namin? Kasi hindi naman po ganun basta-basta yung buhay ng anak namin. Voluntaryong sumuko ang jeepney driver na si alias Dario, 50 taong gulang. Nakakulong na siya sa Nagcarlan Police Station at nahaharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Dahil lang hindi nabigyan ng pagkain, sinaksak ng isang lalaki ang kanyang bayaw sa Pasig gamit ang lagari. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Hinang-hina at nakasakay pa sa wheelchair si Reynaldo Selga ng abutan ng News 5 sa presinto ng Pasig PNP kahapon. May saksak siya sa ulo, kamay at tuhod. Kasama niya ang asawa niyang si Christy. Nagsampa ng kaso si Reynaldo laban sa sarili niyang bayaw matapos umano siyang hatawin ng lagaring bakal. Ang punot dulo niyan, ang pagdadamot umano ng pagkain ni Reynaldo sa kapatid ng kanyang misis. Dahil hindi nila napagbigyan doon sa pagkain yung kanilang bayaw. Hanggang sa umabot sila sa hindi na nagkakaunawaan. Pinahamon ng kapatid ko, yung asawa ko. Eh, siyempre, itong asawa ko yung umiiwas sa kanya. Lumalayo, hinabol niya. Pagkahabol niya, nagpang-abot sila, nagsuntukan sila. Eh, hindi naman alam ng asawa ko na may dala siyang
lagari na matulis. Yun ang pinangunday-unday niya sa asawa. Napag-alaman ng mga pulis na hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng alitan ng magbayaw. Agad din namang naaresto ang 50 anyos na suspect na si Philip Reyes. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Mahaharap siya sa kasong frustrated homicide. Desididong ituloy na mag-asawa ang kaso laban kay Philip. Masakit po sa akin siyempre. Asawa ko yun eh, kapatid ko yun eh. Dugot laman ko yung kapatid ko. Pero hindi naman dapat gawin yung gano'n. Baka mamaya mapatay niya yung asawa ko. Paano naman po ako? Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Pinulabog ng sunog ang mga taga-Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Pasado alas 4 nang sumiklab ang sunog sa isang gusali na may nakaimbak na tela at tsinelas. Mabilis na kumalat ang apoy at inabot ng mahigit 1 oras bago naapula. Wala namang nasaktan. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuoang halaga ng pinsala nito. Pinuna ng British rock band na Coldplay ang traffic papunta sa kanilang concert sa Philippine Arena sa harap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito na rin ang mabigat na traffic sa NLEX dahil sa second night ng concert. Live mula sa NLEX Balintawak Toll Plaza, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta mga biyahero dyan? Jester, tiis-tiis muna nga yung ilan sa ating mga kapatid na biyahero dahil sa matinding traffic dito sa NLEX. Maging si Coldplay frontman na si Chris Martin ay pinuna yung matinding traffic nga sa Metro Manila. Parang walang katapusan ang dating ng mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza. Ito ang sumalubong sa OFW na si Eds na kauuwi lang mula Saudi Arabia. Mula airport, diretso siya pa Isabela para makapiling ang pamilya pero hindi niya raw inaasahan na maiipit siya sa traffic sa NLEX. Matraffic po. Diretso po yan. Sasakyan na lang magpapahinga niyan. Opo. Kaya mahabang biyahe po eh. Mga 8 hours pa po yan. Ang traffic na ito dahil pa rin sa dagsa ng mga manonood ng Coldplay concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Ang concert goers na sina Patrick at Neon galing Panglipa, Batangas. Kahit maaga na silang bumiyahe, hindi pa rin sila nakaligtas sa traffic. Worth it naman po kasi nga po, favorite talaga namin yung Coldplay. Matagal na rin pong inabangan. Mensahe na lang nila sa iba pang biyaherong naabala sa traffic dahil sa concert ng Coldplay. Sorry na lang po, minsan lang naman. Pasado 1:20 ng hapon, inorasan ng aming team ang biyahe mula North Avenue sa Quezon City hanggang sa bukana ng Balintawak Toll Plaza. Ang karaniwang 10 to 15-minute drive, umabot ng kalahating oras dahil sa traffic. Sabi ng NLEX management, nagsimula ang build-up ng mga sasakyan pa Toll Plaza kaninang alas 11 ng umaga. Inaasahan natin na tuloy-tuloy po ito hanggang siguro mga bago mag-alas 7 po ng gabi. Yun po kasi yung start ng concert sa Ciudad de Victoria. Ikalawa at huling Coldplay concert na ito sa bansa ngayong araw. Kagabi, special mention mismo mula kay Coldplay vocalist Chris Martin ang hebigat na traffic na kanyang naranasan. We'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy Na-videohan pa nga ang nakikonsert din kagabi na si Pangulong Bongbong Marcos na tila napahiya sa sinabi ng Coldplay frontman. We've seen some traffic, but I think you have the #1 in the world. So thank you for making it happen. It's raining in Manila. Ikinatuwa naman ng marami ng kantahin ni Chris ang Raining in Manila ng Pinoy band na Lola Amour na nag-perform din kagabi. Jester, patuloy nga yung pagbigat ng daloy ng trapiko dito sa may Balintawak Toll Plaza. Sinabayan pa yan ng kanina pang bumubuhos na ulan. Sabi ng NLEX management, tatagal nga itong traffic na ito katulad kagabi na hanggang alas 7 at luluwag naman yan between 7 p.m. to 10 p.m. at magbabalik na naman nga ang pagsikip ng daloy ng trapiko pagkatapos ng concert ganap na 10 to 10:30 p.m. Jester. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mas malaki at mas masaya ang Fluvial Parade ng Sinulog Festival ngayong taon. Higit 200 barko at bangka ang nakilahok sa tradisyonal na parada pero hindi rin maiwasang magkaaberya. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. O John, kamusta naman ang nangyaring prosesyon?
Nikki, matagumpay ngang idinaos ang fluvial procession para sa sinulog sa kapistahan ng Senior Santo Niño dito sa Cebu City. Pero sa kabila ng selebrasyon, mayroong isang bangka ang muntikan ng lumubog matapos mabangga ng isang bangka. Pasado alas 7 kaninang umaga nang magsimula ang fluvial procession ng Sinulog Festival sa Mactan Channel sa Cebu. Puno ng makukulay na bulaklak ang barko na nagsilbing galyon kung saan naroon ang imahe ng Santo Niño. Nagsilbi itong pagsasadula ng pagdating ng barko ni Ferdinand Magellan sa Cebu noong 1521. Dala ang imahe ng Santo Niño. Nasa harapan tayo ng galyon kung saan nakasakay ang imahe ng Senior Santo Niño. Nakasunod dito ang daan-daang mga sasakyang pandagat, sakay ang libo-libo mga deboto, sabay-sabay na naglalayag habang nagdarasal para kay Senior Santo Niño. Bawat deboto may kanya-kanyang panalangin at pasasalamat sa Santo Niño. Mayroon akong sakit na kuan, parang stage 1 cancer. Tapos nanalangin ako sa kanya. At ngayon, blessed ako, tinulungan ako niya, at nakuhaan ko. Yung mga panalangin ko ay natanggap ko. Ano po yung panalangin mo kay Senior Santo Niño? Yung masaya yung nanay ko at tatay. Ganun. Ayon sa mga organizer, mas malaki ang Sinulog Fluvial Procession ngayong taon. Halos 250 na barko at bangka ang nakiisa ngayon mula sa halos 200 noong 2023. Kitang-kita yan sa drone shots ng pagdaan ng prosesyon sa ilalim ng Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Isang malaking parada sa katubigan ang napanood ng taong bayan. Daan-daang deboto rin sa dalampasigan ang nakaabang sa pagdaan ng prosesyon. Sa gitna ng fluvial parade, isang bangka naman ang nakuna ng video na muntik ng lumubog sa baywalk sa Malacanang sa Sugbo. Nahulog sa tubig ang 6 nitong sakay na pilit lumangoy pabalik sa kanilang motorbangka. Pero bigo silang makaahon at sa kasunod na vessel na lang kumapit para makaligtas. Ayon sa Philippine Coast Guard, may nakabanggaan itong isa pang bangka. Inaalam pa kung bahagi ang motorbangka ng Sinulog Fluvial Procession. Nikki, narito nga tayo ngayon sa Basilica Minore del Santo Niño kung saan makikita natin sa ating camera ang punuan o punong-puno yung Basilica Minore del Santo Niño ng mga deboto na nakiisa sa kapistahan ng Senior Santo Niño na katatapos lang din ng Solemn Foot Procession dito sa Cebu City kung saan ito ay ginaganap tuwing bisperas ng Sinulog Grand Ritual Showdown na isa sa mga highlight ng Sinulog Grand Festival 2024 na gaganapin sa Cebu South Road Properties. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. Viva Pit Senyor! Balik sa iyo dyan, Nikki. Maraming salamat, John Arowa. Niyanig ng magnitude 4.6 na lindol ang Katimugang Luzon kaninang alas 4 ng hapon. Naitala ang sentro nito sa Tingloy, Batangas. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig probinsya pati na sa Metro Manila. Wala namang naitalang pinsala. Ayon sa PHIVOX, walang inaasahang aftershocks at wala ring banta ng tsunami. Susunod, rambulan sa Ati-Atihan Festival sa pool sa video. Libo-libong deboto nakiindag sa bisperas ng pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila. At Sara Labati, binasag na ang katahimikan sa umano'y hiwalayan nila ni Richard Gutierrez. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas sa weekend. Rambol ang tugtugan ng 2 drum and lyre band para sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Sa video na ito, makikitang tumutugtog ang banda. Maya-maya pa, bigla na lang naglipara ng mga tambol at iba pang mga instrumento. Nauwi rin ito sa suntukan. Nangyari yan noong Huwebes ng gabi.
Agad namang umawat ang mga pulis. 2 ang inaresto at kinasuhan na sila ng alarm and scandal. Siguro nagpataasan na ng grupo kung sino yung mas malakas na banda, nagkapikunan. Meron talagang mga lasing kasi allowed uminom within the festival zone area as long as hindi bottle drinks yung gamit natin. Tuloy naman ang kasiyahan sa Ati-Atihan Festival. Ngayong araw idinaos ang street dance competition sa Kalibo. Bukas matatapos ang festival kung saan isasagawa ang prosesyon ng Santo Niño de Kalibo. Kanya-kanyang bitbit ng imahe ng Santo Niño ang daang-daang deboto na dumalo sa pagsasadula ng unang misa, unang Kristiyanong binyag at kasal sa bansa. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Laila, ikwento mo na nga ang mga pagdiriwang dyan. Just naging makulay din ang misa sa Basilica Minore del Santo Niño kanina sa bisperas ng kapistahan ng Santo Niño. Ang mga dumalo, yung iba alam mo, naka-tradisyonal na Pilipinong pangkasuotan pa noong 1500s bago dumating ang mga Kastila. Mapabata o matanda, hindi alintana ang init sa Basilica sa Cebu City. Kabilang sila sa daan-daang deboto na dumalo sa misa, kung saan isinadula ang unang katolikong misa, binyag at kasal sa Pilipinas. Ang mga lalaki at babaeng ito, nakadamit ng tradisyonal na kasuotan ng mga taga-Cebu noon. Isinadula nila ang leader o chieftain noon ng Cebu na si Raha Humabon at ang kanyang asawa na si Humamay. Maya-maya pa, isinabuhay na ang pagbinyag sa mag-asawang Humabon at Humamay at kanilang mga kawani noong 1521. Gamit ang sandok na kahoy, sinalok ng pari ang banal na tubig at bininyagan si Humabon at pinangalanan bilang Carlos, habang si Humamay naman naging Juana ang pangalan. Ayon sa mga historian, ang Santo Niño ang regalo ni Ferdinand Magellan kay Juana nang siya ay mabinyagan. Matapos yan, nag-ikot ang mga pari at binindisyonan ang mga debotong dumalo sa misa. Ginunita rin sa misa ang kasal nina Isabel at Andres. Yan ang sinasabing unang Kristiyanong kasal sa Pilipinas. May mga nag-alay naman ng mga gulay at prutas bilang pagsasadula sa unang misa sa Pilipinas noong ding taong 1521. Inikot naman ang imahe ng Santo Niño at ng Our Lady of Guadalupe sa Pilgrimage Center. Mas naging makulay ang Pilgrimage Center nang magsayaw ang iba't ibang grupo ng sinulog dances. Sa South Road Properties o SRP naman, may mga nakahanda ng medic para sa gaganaping Grand Ritual Showdown, Street Dance Competition at Float Parade bukas. I'm excited to really foresee a kaleidoscopic celebration of Sinulog sa Sugbo 2024. Jess, ayon sa mga otoridad dito sa Cebu City, nasa 4,000 security forces ang kanilang ipapakalat sa lahat ng mga venues ng Fiesta Señor, gano'n na rin ang Sinulog Festival. Kabilang na itong SRP grounds kung saan tayo naandito ngayon dahil malaking chunk ng activities ay naandito bukas. At nakikita nyo nga sa likuran ko, ito yung improved version ng grandstand kung saan papanoorin ng mga manonood o ng mga spectators ang Sinulog Festival. Nagla-last minute preps na rin sila dito. Nagkakabit na sila ng LED billboard at LED lights. Jess, pati ang mga contingents, puspusa na rin ang pagre-rehearse dahil bukod sa practice makes perfect, ito rin ang kanilang susi para sa 3 million pesos na grand prize. Yan muna ang pinakahuli dito. Jester, balik sa'yo. Napakalaking papremyo naman yan, Laila. Habol ka, baka pwede ka pa makisali. Muli, maraming salamat. Nag-uulat mula sa Cebu, Laila Pangilinan. Dinagsa rin ang mga deboto ang bisperas ng pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila. Aabot sa 100,000 deboto ang inaasahang lalahok sa prosesyon bukas, kaya may mga isinara ng kalsada. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsala. Umaga pa lang, libo-libong deboto at residente ang nagtipon-tipon para sa bisperas ng pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila.
Kaninang alas 6 ng umaga, sinimulan ang misa sa Tondo Church na sinundan naman ng paglabas ng imahe ng Santo Niño upang iikot sa paligid ng simbahan. Mahigit 20,000 tao ang lumahok sa pagbabalik ng Lakbayaw, ang makulay na prosesyon ng iba't ibang grupo na may kasawang sayawan at kantahan. Ngayon ang muling pagbabalik ng taunang selebrasyon matapos matigil dahil sa pandemya. Ang grupo ni Jacob, todo bigay sa paghataw sa posisyon. Panata na raw nila ito. Lahat ng props, t-shirt, pagod, sacrifice, nagawa namin lahat para imalas sa Santo Niño. At walang hinihing kapalit para lang pasasalamat sa kanya. Malaking bagay po kasi nalalabas po namin yung talent namin tsaka yung panata po namin para sa mahal na Santo Niño. Ang pamilya naman ni Virgilio, dala ang kanilang Santo Niño para sa posisyon. Taon-taon daw itong ginagawa ng kanyang pamilya. Lagi namin dala ito, taon-taon. Sineservice namin at pinaposisyon namin itong Santo Niño. Nung nakaraan may pandemic, nawala ngayon, mas masaya, mas marami ngayon nag-enjoy at marami ngayon pupunta. Kahit bukas pa ang mismong pista, nagsimula ng maghigpit ng seguridad sa lugar. Kaninang alas 12 ng madaling araw, isinara na ng mga pulis ang ilang kalsada. Kung nais dumaan sa Nolasco Street papuntang Tondo Church, maaaring kumanan sa Morga Street, diretso sa Tuazon Street, diretso sa Waga Street, kaliwa sa Asuncion hanggang sa Recto Avenue. Kung galing namang Pretil, ay maaaring kumaliwa sa Moriones patungong Juan Luna. Kung galing Recto o Asuncion, maaaring dumaan pakaliwa sa Lacandula Street. Ayon sa MPD, nasa 2,000 pulis at iba pang kawani ang nakatalaga para panatilihin ang seguridad sa pista. Inaasahang aabot sa 100,000 ang dadagsa sa mismong kapistahan bukas. Inaasahan natin mas madami ngayon, triple yung ating mga deboto. Kasi nga namiss nila yung prosesyon ng Santo Niño. Umiiral din ang gun ban at pinagbabawal ang pag-iinuman sa gilid ng kalsada. Kabilang sa mga magaganap bukas ay ang prosesyon ng mga imahe ng Santo Niño at magkakasunod na misa mula umaga hanggang gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Susunod, ilang lugar sa Luzon makakaranas ng brownout simula bukas. Amerika at Pilipinas magsasagawa ng bagong joint patrol sa West Philippine Sea. At sa ating happy weekend, silipin ang ₱1,000,000 toy collection ng aking partner. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Kapapasok lang na balita na bisita na ng ilang opisyal ng ating embahada sa Iran ang 18 tripulante ng oil tanker na hinijack sa Gulf of Oman. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasikaso na ngayon ang pagpapauwi sa kanila. Nauna nang sinabi ng ating gobyerno na maayos ang lagay ng ating mga kababayan na nasa kustodiya ng Iranian government. Noong January 11, hinijack ng mga armadong lalaki ang tanker na St. Nicholas. Bukod sa 18 Pinoy, sakay din ng barko ang isang Greek national. Ayon sa Iranian state media, ang pag-hijack ay ganti raw ng Iran sa pagkumpiska ng Amerika sa parehong tanker na dating pagmamay-ari ng Iran. Tiniyak ng Amerika na patuloy ang pagkikipagtulungan nila sa Pilipinas sa usapin ng seguridad. Kabilang kaya dyan ang panibagong joint patrol sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nagpulong sina Defense Secretary Gabo Teodoro at U.S. Ambassador to the Philippines Mayor Kay Carlson sa official residence ng envoy sa Makati kahapon. Sa isang tweet, sinabi ni Carlson na naging produktibo ang kanilang meeting na sumentroan niya sa pagpapaigting ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Nangyari yan kasunod na ika-8 China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea sa Shanghai noong Miyerkules at pagkatapos rin ng mga babala ng China sa Pilipinas nang batiin
diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong President-elect ng Taiwan na si Lai Ching-te. Kanina sa Maynila, dumalo si Carlson sa unveiling ng historical marker para sa Pan Am China Clipper, ang unang commercial flight na bumiyahe mula Amerika patungong Pilipinas noong 1935. Muling binigyang diin ng ambassador ang pagtutulungan ng Pilipinas at US. So the meeting with Secretary Teodoro and the other officials is part of that ongoing diplomatic efforts to make sure that we continue to work for the benefit of our peoples across the full spectrum of the relationship. Natanong din si Carlson kung natalakay nila ni Teodoro kung mauulit ba ang joint patrols ng dalawang bansa sa West Philippine Sea sa gitna ng tensyon sa China. Sagot lang dyan ng US Ambassador, This coming year, we expect both of our militaries to continue to operate and to exercise and to do whatever it takes, both bilaterally, multilaterally, to ensure the safety and security of our peoples. Inanunsyo kahapon ng Chinese Foreign Ministry na napagkasunduan ng China at Pilipinas ang pagpapalakas ng kooperasyon ng mga Coast Guard ng dalawang bansa at ugnayan sa maritime science and technology. Kasama rin sa napagkasunduan ng pagkakaroon ng friendly consultation kapag may maritime disagreements ang Pilipinas at China. Pero para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na present din sa event kanina, bagamat maganda na may mga ganitong pag-uusap, di raw nito mareresolba ang issue sa agawan ng teritoryo. You don't expect that that will resolve the dispute, no? You hope that it could mitigate the dispute, but that is not really the way to resolve it, because that's by its very nature, you are just trying to manage the dispute there. You're not trying to resolve the dispute. Ang dapat daw na mas pagtuunan ng pansin ng Pilipinas, we should be focused on our objective to get the gas in Reed Bank, because that's really the most urgent thing that we have to do. naniniwala naman si Carpio na dapat magpatuloy ang joint patrols ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. And when we send our survey ship and drill ship, there should be a joint patrol just in case the Chinese Coast Guard will try to shove away our drill ship and survey ship. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Abiso sa mga kapatid nating customer ng Meralco, ilang lugar sa Luzon ang mawawala ng kuryente simula bukas hanggang sa susunod na linggo. Ayon sa Meralco, makararanas bukas ng brownout sa Cainta at Taytay, Rizal. Magba-brownout din sa ilang lugar sa Malolos, Bulacan sa Lunes. 3 oras namang mawawala ng kuryente sa Santa Rosa, Laguna sa Martes. At ilang lugar sa Quezon City ang mawawala ng kuryente simula alas 11 ng gabi sa Martes hanggang alas 4 kinaumagahan. Ayon sa Meralco, ang power service interruption ay dahil sa isinasagawang maintenance sa mga linya ng kuryente. Susunod, silipin natin ang pangmalakasang toy collection ng aking partner na si Nikki De Guzman. At Sara Labati, sinabing okay daw sila ni Richard Gutierrez sa gitna ng mga usap-usapang hiwalay na sila. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Nagsalita na si Sara Labati kaugnay na bali-balitang hiwalayan nila ng asawang si Richard Gutierrez. Sa latest issue ng Cosmopolitan Magazine, simple lang ang sagot ni Sara. Okay daw sila ni Richard. Masaya at grateful daw siya sa mga blessing na natatanggap niya. Ine-enjoy daw niya ang mga oras para sa kanyang sarili. Noong 1 taon pa, naging maugong ang hiwalayan umano ng dalawa dahil hindi na sila nakikita ng publiko na magkasama. Nagpalitan din ng mga patutsada ang mga magulang ni Sara at nanay ni Richard na si Annabel Rama. Hindi pa nagsasalita ang aktor. Happy weekend, partner. Alam mo, usong-usong ngayon sa social media, yung ika nga nila, healing your inner child. Ikaw, ano ba nagpapasaya sa younger self mo? Ayun na nga, partner. Nagulat ako na bigla palang ipapakita ito
sa episode natin for today. Ayan, alamin mo. Tignan mo, partner. Sakto naman din kasi talaga. Yung kinagigiliwan siya naman din talaga nag-heal ng yung inner child. Balita ko nga, pang malakasan daw talaga itong toy collection ni Nikki at eksklusibo niya yung pinasilip sa amin sa Good Morning Kapatid. Panoorin natin yan sa report ni Mondi Lopez. Healing your inner child ba mo? Aba, sagot na yan ng ating weekend news anchor na si Nikki de Guzman. Dahil sa unang pagkakataon, ipinasilip ni Nikki ang kanilang ancestral home kay Dimples Romana para sa segment na may bahay ng Good Morning Kapatid. Ito ang naging tahanan ng mga pinakamamahal niyang toy collection. Sana all minamahal. Nikki, ito na nga ang talaga namang magic room, ika nga. Nikki, anong pinakaunang toy mo ang binili mo sa My room first na to? toy kasi. Patingin ko, si Poison Ivy ba yan? Yes, it is Poison Ivy. I remember, Pwede ba hawakan? grade school lang ako niyan. And magkano lang yan? Siguro, I'd say, what? 800? Ay, mahal na yun nun, ah. Yes, actually, in terms of money noon, medyo mahal siya. So this one, Batman and the Bat Family by Q Master. Bigay lang yan. Kung bibilangin, umabot na ngayon sa mahigit 1,000 piraso ang laruan niya. At ang kabuang halaga ng toy collection ni Nikki, 1,000,000 piso lang naman. Ang lupit, di ba? At heto pa, mas kumapit kayo sa pangmalakasang Lord of the Rings collection niya. Sa lahat ng fandoms ko, Lord of the Rings pa rin ang best. Uy, can I tell you, I love Lord of the Rings. This is a Lego Rivendell set. Gifted to me. I love it so much. Yan lang nag-iisang Lego ko. Na inayos mo? Ikaw na Yes, ako nag-assemble niyan. Mapapa, my precious is mine ka talaga. Pati sa kwarto, pintuan pa lang, certified Lord of the Rings fan siya. Sa dingding naman, nakadisplay ang iba't ibang steel swords sa Lord of the Rings, pati na sa Game of Thrones. Lahat sila may name. Anduril, Herogrim, Sting, Hadafang, Longclaw, and Needle. Tsaka meron ka nito. Oh my God, can I hold? Yes, you can wear. What? These are No from the way! Noble Collection. Ito yung kay Galadriel. The one with flowers sa dulo. Okay, ang ganda! Sobrang ganda. Sige, alam mo ba, this is the room of my fantasy. Aminin nyo, bagay kay Mama Dimps. Sabi nga nila, ang mga laruan ay isang play therapy. Hindi lang para sa mga bata, kundi sa young at heart gaya ni Nikki. Until next happy weekend mga kapatid, Mondi Lopez, News 5. Hindi na lang namin babanggitin yung totoong value ng lahat ng collection na yan. Hindi na yan iniisip. Basta napasaya ka dyan. Okay, totoo naman. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyon para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.